Hello, magandang araw po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Ito po ang inyong lingkod, Munting Tinig ng Ordinaryong Filipino. Ayan, kung bago pa lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, mag-share at saka mag-subscribe. And syempre, pwede rin po kayo mag-join sa ating community at mamili kayo kung ano po ang inyong gusto. Ngayong araw, pag-usapan po natin itong nakaka-shock. Actually, hindi naman ako na-shock, no? Kasi actually, sinusundan ko naman itong si Senator Trillanes at simula pa nung nag-imbestiga sila kasama ni Laila de Lima, no? About doon sa mga wisyo ng mga Duterte. Ito po ang isa sa matindi. This is just an allegation, pero alam mo naman si Senator Trillanes, pag mag-present ng kanyang mga allegation, talagang bombarded ng mga documents yan. Kaya nga nagalit si Rodrigo Duterte dahil itong si Senator Trillanes, number one enemy ni Rodrigo Duterte dahil hindi po ito nagbago ng kanyang pananaw. At saka may mga ebidensya, may mga dokumento. Talagang diniin ni Senator Trillanes na buong angkan ng mga Duterte kumikita sa illegal na droga. So yun, alam ko hindi ito matanggap ng mga Duterte supporters. Kasi ang base sa data ni Senator Trillanes, 2016 pa lang, sinusundan na nila yung money trail, no? May mga documents, may mga bank accounts, at yung bank accounts na yan ay joint account ni Sara Duterte at saka ni Rodrigo Roa Duterte na nakakulong na ngayon sa The Hague, doon sa Netherlands, no? Sa bisa po ng warrant of arrest na ipinalabas ng International Criminal Court. So, ito po Munting Tinig ay parang yung war on drugs ni Rodrigo Duterte ay hindi war on drugs, kundi puro mga kasinungalingan. Kasi lumalabas sa statement ni Senator Trillanes na parang palabas lang itong war on drugs na to para pagtakpan yung malaki pang mga operation, no? So ibig sabihin, kung ang mga statement ni Senator Trillanes ay hindi lumabas at hindi niya ito tinindigan, take note, si Senator Trillanes at ang grupo niya ang isa sa mga naging dahilan kung bakit yumanig, no? Sa buong mundo ang issue ng International Criminal Court laban kay Rodrigo Roa Duterte. Nakikita na nila itong mga pattern na ito simula pa lang 2016. So sinusundan nito, pinag-aaralan ito hanggang sa may mga na-discover sila na mga money which is related sa drugs dahil ito pa lang si Rodrigo Duterte at the rest ng pamilya ng mga Duterte ay tumatanggap pala ng dividend mula kay Sami Uy. So based sa mga investigation, lumalabas itong pangalan ni Sami Uy na isa sa mga drug personality. Okay? So kung titingnan natin at i-evaluate natin yung mga pangyayari, yung mga instance, talagang may kinalaman talaga si Rodrigo Roa Duterte sa droga. Pero bakit drug war ang ginamit ni Rodrigo Duterte na panakipbutas para pagkatiwalaan siya ng mga Pilipino, no? Including myself, na iloklok siya bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas way back 2016, na kung saan ay talagang may kinalaman pala ang mga taong malapit sa kanya sa droga. And take note, hindi basta-bastang pera yung pumapasok sa bank account ng mga Duterte. Nabanggit pa doon si Sara Duterte, si Basti Duterte, Pulong Duterte, the rest of the Dutertes. So kung titingnan natin, buong angkan ng mga Duterte, based sa allegation ni Senator Trillanes, ay tumatanggap ng pera mula sa illegal na droga. So parang, Santissima, amounting to 40 to 50 million.
O, per 6 months. Imagine that, mga kamunting tinig. Tapos, ang program ni Rodrigo Duterte, war on drugs pa. Ha? War on drugs pa ang programa ni Rodrigo Roa Duterte. Buong pamilya pala niya, Diyos ko Ginoo, nakikinabang, kumikita sa illegal na droga. Pero ang lakas ng loob ni Rodrigo Duterte na mag-war on drugs. So war on lies. No? Ito hindi to propaganda. Dahil yung mga statement na yan, yung mga informations na yan, mula mismo sa bunganga ni Senator Trillanes. Pati sa mga bank accounts, may mga joint bank accounts si Sara at saka si Digong. Kaya siguro pag mausad na yung impeachment, pwede pong halukayin ng AMLAC at saka pwede pumalantad sa publiko yung mga laman ng mga ganito. Oo. Hindi ito basta-basta mga kamunting tinig na mga allegations. Kasi may mga ebidensya. May mga nakalatag na ebidensya at Senator Trillanes testify before the Quadcom. Inform us about these particular activities involved ang mga Duterte. So hindi ito basta-basta. That's why Duterte they had supporters. So anong gawin ninyo? Mananatili ba kayong bulag? Si Trillanes hindi po nagbago ang kanyang stand. Simulat sa poll nung nag-investigate sila about sa Davao Death Squad. Nag-investigate sila about sa mga naku, Diyos ko, no? Grabe itong intel scope ni Senator Trillanes. Pati bank accounts, alam niya. Tsaka hindi po ito nagbago, ha? Hindi ito nagbago. Kahit presidente pa si Rodrigo Roa Duterte, nilalaban na ni Senator Trillanes itong mga ganitong klaseng mga issue. Samantalang kasi tayo noon, nabubulagan lang, no? Ayun, kampi tayo kay Rodrigo Duterte kasi akala natin matinong leader, akala natin na hindi naman pure, no? Pero akala natin maayos ba? Yun pala, nag-institute ng isang programa, war on drugs, para siguro ma-eliminate ang mga kakompetensya nila. Kasi si Sammy Oy, drug personality. Tapos sinasabi nila, wala namang kaso whatsoever. Tumatanggap pala sila ng dividendo, a matter of 40 to 50 million. Hindi lang si Digong yun na-specify sa statement ni Senator Trillanes, kundi the rest ng kanyang pamilya. Buong angkan ng mga Duterte nakikinabang di umano ayon kay Senator Trillanes sa illegal na droga. Grabe, no? Tapos sabihin nila mahirap sila. Tapos sabihin nila simple lang ang kanilang pamumuhay. Diyos ko, mayroon bang simple na tumatanggap ka ng ganong kalaking halaga ng pera? 40 to 50 million? Per 6 months? Baka nga hindi lang siguro 6 months. No? Ang dali kang magyaman pala kapag droga yung negosyo mo. Kung hindi ka magnegosyo, kung ma-influential ka, tatanggap-tanggap ka lang. Oh. Hindi po ito hindi po ito chismis or whatsoever. Hindi po ito fake news. Paano to mag-fake news? Na-present po ito sa hearing, pinanumpaan po ito. So, sino ngayon, for example, ang mahalaga? Si Rodrigo Duterte o yung statement ni Senator Trillanes na dumaan po sa tinatawag na masusing investigation, masusing intel report. Kayo, bahala kayo mga Duterte supporter. Total, magagaling man kayo. O paano nyo to pasinungalingan?
ang statement ni Senator Trillanes. Kaya nga, ang kasong rebellion kay Senator Trillanes, nung nakaupo si Rodrigo Duterte, binuhay. Dahil number one critic ni Rodrigo Duterte, itong si Senator Trillanes. Hindi lang basta-bastang critic para paniwalaan siya ng tao. Back up by the deep, Diyos ko, documents. Back up by the documents. Now ngayon, gusto ninyo marinig? Panoorin nyo dyan sa mga post ko. At panoorin ninyo ang hearing. Kaya hindi basta-basta. Ito, nabanggit pa. Buong angkan. Ginoo ko Santissima. Tingnan mo kung paano tayo pinaglalaruan ng Rodrigo Duterte na yan. Pasimple-simple lang pala siya. Kahit nga nandoon na siya ngayon sa International Criminal Court sa The Hague, paano pala yung mga napaniwala niya na hindi rin alam ngayon dahil kulang access sa mga internet na may mga lumalabas na mga ganitong klaseng development. Abay tayo lang naman ang nagtatanong, DDS, patuloy pa rin ba kayong magiging bulag? Patuloy pa rin ba kayo na magiging magtanga-tangahan at magbubububuhan? Patuloy pa rin ba kayong magsamba kay Rodrigo Duterte, magalit sa amin sa pagpapahayag namin ng katotohanan, sa paglaban namin, no? Sa mga fake news nila ng mga ganitong klaseng statement. So paano na pala yung mga patapusin ang droga sa loob lamang ng 6 na buwan? Yun pala, sa loob ng 6 na buwan, tumatanggap pala sila ng milyon-milyon. Paldo-paldo pala sila kasi tumatanggap sila ng drug money according to the statement of Senator Sonny Trillanes. Dividendo mula kay Sammy Uy. So ngayon, kung mag-research kayo kung sino si Sammy Uy, okay, malalaman ninyo kung ano yung connection ni Rodrigo Duterte kay Sammy Uy na pinagkukunan ng dividendo. Mantakin mo, may dividend ka. May dividendo ka na matatanggap. So bahala na kayo dyan kasi ako naman, mga kamunting tinig, ay nire-relay ko lang sa inyo. Siyempre, pinag-aaralan ko rin yung mga statement. I am not accusing Rodrigo Roa Duterte, but, pinanumpaan itong mga statement na ito ni Sonny Trillanes. At kumakalat ito ngayon sa social media. Kaya kung hindi kayo aware, kung Duterte diehard supporters kayo, hindi mo ito kayang pakinggan, hindi mo ito kayang panuurin, hindi mo kaya itong unawain. Dahil nabulag kayo sa paniniwala kay Rodrigo Duterte na okay, magaling, maayos, living hero, tatay figure. Grabe. In-institute lang pala yung war on drugs para ma-eliminate yung mga kalaban, mga kakompetensya. At hindi naman po ito bago, mga kamunting tinig. Balita na naman ito. Kasi nga, syempre, pag drug, alangan naman isa lang mamay-ari ng droga. 'Di ba? So para siguro magiging isa lang ang magmay-ari ng drug industry, i-eliminate mo yung mga kalaban mo. But klaro dito na talagang the moment pa lang na pagtanggap ni Rodrigo Roa Duterte ng illegal money from illegal drugs ay something wrong na yon. Something wrong na yon. Mga kamunting tinig. So, ibig sabihin, sir, naniniwala ka talaga kay Trillanes? Tingnan mo, baka mamaya, pag International Criminal Court, lalabas ito, kahit yung kaso ni Rodrigo Duterte, crime against humanity. Because the very, very foundation is drugs. Kaya nagkaroon ng crime against humanity na kaso si Rodrigo Duterte sa ICC, it is because pag-implement na ng war on drugs, maraming mga inosente ang nadamay. Hindi natin pagkakaila na mayroon talagang mga addict na mga namatay. Pero, Diyos ko, nakaposas na. Nakaposas na eh. Humihingi na ng sumisigaw ng wag po, wag po. Wala.
patay pa rin. O, uutusan ng Rodrigo Duterte, i-provoke nyo para manlaban, tapos tirahin nyo na. O, natira nyo na ba? Kasi pag hindi nyo natira, kayong tirahin ko. Those are the statement coming from the personal admission of Rodrigo Roa Duterte. But way back to the issue, buong angkan, naniniwala ba kayo mga kamunting tinig, buong angkan ng mga Duterte nakilaban or what we call this, nakiramay. Ano tawag nito? Nakinabang. Buong pamilya ng Duterte ay kumikita sa illegal na droga. Yan mismo ay galing kay Senator Trillanes. Pero alam mo na, Diyos ko, Ginoo ko, Lord Santissima Trinidad, hindi nila nakasuhan si Senator Trillanes. Samantalang si Senator Trillanes, ang dami ng kinaso, pero natingga lang. No? Ang daming investigation, hinaharang. Kaya, buti na lang talaga. Buti na lang nakarealize ako. That's the reason why I withdraw my support to Rodrigo Roa Duterte. Because hindi pala to war on drugs. Ngayon, kung may war on drugs si Rodrigo Duterte na pinagmamalaki noon, hanggang ngayon pinagmamalaki pa rin ng mga alipungoy, mga oplok na mga DDS, di labanan natin ang kanilang kasinungalingan. Let's go against the lies of the Dutertes. Okay? So, maraming salamat dahil may isang Sonny Trillanes, no, na talagang hindi po nagpatinag. O kahit na batuhin ni Rodrigo Duterte ng kung ano-ano na lang, no? Pero ayun, lumaban pa rin. Yan na may paninindigan. Yan yung may bayag. Yan yung may balls. Di ba? Oh, basta ito lamang po ang pinagsasabi ko sa inyo. It's up to you, mga Duterte diehard supporters. Kung mananatili kayong kaalyado ni Digong. Pero kung ako sa inyo, mag-isip-isip na kayo. Tandaan ninyo, may mga Dutertes pang na mga nasusunod. So papayag ba kayo? Nalukuhin lang kayo? Kasi kami wala na dyan eh. Hindi na kami maluloko ng mga Duterte dahil alam nyo kung bakit. Nanindigan na kami. Kailanman di na kami maniniwala sa mga Duterte. That is the reason why we don't want Duterte's allies na makapasok pa sa national politics. Kahit nga sa politika, sana nga mawala yan sila eh. Dahil salot lang ang dala nila. They are not for unity, they are not for the public service, but they are for their political survival, they are for their personal interests. Sa mga lumalabas ngayon na mga statement ng mga nakakaalam because they are the one who investigate it, pati yung mga bank accounts ni Sara Duterte at saka ni Digong, may mga joint accounts. Doon pumapasok ang pera mula po sa illegal na droga. Doon pumapasok di umano ang mga dividendo. So lalabas po yan sa tamang panahon. Kasi, ayan, it's up for the Filipino people to believe. Kami, we already awaken. We already realize that's the risk. Kasi parang something wrong eh. Nag-war on drugs ka. Wala ka namang nahuhuli ng mga drug personalities. Malapit pa talaga sa'yo. Example ni Sammy Oy. So kayo po ang maghusga, mga kamunting tinig, mga Duterte supporter, para po ito sa inyo for your enlightenment. Na ayon po kay Senator Trillanes, uulitin ko, buong angka ng mga Duterte nakinabang sa illegal na droga. Tumatanggap ng dividendo mula kay Sammy Oy. And Senator Trillanes enumerated different Dutertes, different names who received amounting to 40 to 50 million per month or per 6 months yan. Based doon sa mga dokumento. Kasi nakikita ni Senator Trillanes yung mga pattern.
Di naman sasabihin ni Senator Trillanes yan kung wala siyang matibay na ebidensya. Sundalo yan eh. 'Di ba? O, kung ayaw niyong maniwala, eh di, bahala kayo. Pero, ayan na, lumalabas na. Yung iba hindi naniniwala dahil sa takot. Pero magtanong lang tayo, mga kamunting tinig. Kayo ba'y naniniwala o hindi naniniwala? So comment down below. Pero, Senator Trillanes never talks without documents. Yan lang po yung kaibahan kay Senator Trillanes kasi hindi siya bumibitaw ng mga salita na wala po siyang naipapakitang mga supporting documents. And Senator Trillanes testified before the Quadcom. At ito pa ha, sila po during that time, nung senator pa siya, sila po yung mga nag-iimbestiga nito. Kasama po nila De Lima, no? So yung war on drugs ni Rodrigo Duterte, peke pala. Kung pagbabasihan natin yung mga statement, pagbabasihan natin yung mga Quadcom hearing, wala palang kwenta, no? Kumbaga nag-create ng competitions para ma-eliminate yung mga malalapit siguro, na mga kaalyado din nila noon na nagiging kakompetensya nila pagdating po sa ganyang klaseng operation. Sige, mga kamunting tinig. Pero 'di ba, ano to? Malaking palaisipan para sa mga DDS. Malaking challenge to sa inyo kung paano po ninyo ito tanggapin. Ha? Yung ganitong klase mga statement, mabigat ito. Mabigat ito na mga statement. Tapos iba pa, mga tumatakbo pa. Nako. Pero nakapagtataka, bakit si Pulong hindi po pinafailan ng kaso, hindi po pinafailan ni Pulong ng kaso si Trillanes? Pagkatapos, nadadawit yung mga pangalan ni Manscarpio, ni Pulong, ni Baste. Pero tahimik lang sila kay Senator Trillanes, no? Yan, mga DDS. Pag-isipan nyo yan. So ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino, si Sir Glenn. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli, huwag kalimutan mag-like, mag-share at saka mag-subscribe kung kayo po ay bago po dito sa ating channel. Maraming salamat. Have a nice day and God bless everyone. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipino sa bagong Pilipinas.